May tanong sa akin, "Good morning po, Boss Ray. Matanong ko lang po, kung halimbawa nasampahan po ako ng kasong small claims, tapos yung nagsampa sa akin nakabase dyan sa Manila at Cebu po ako, ano po dapat kong gawin? At paano ko din po malalaman kung nasampahan ba talaga ako ng kasong small claims? Thanks po and God bless." Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda po nitong mensahe na to, no? Itong tanong, kasi marami ho, no, ang nagme-mensahe sa akin kung paano ba talaga nila malalaman kung sinampahan ba talaga sila ng kasong small claims. Saka may mga nagtatanong din po, no, paano kung nasa ibang bansa ako, di kaya malayo ako, paano ba namin malalaman yan? Dito sa video natin ngayon natin aalamin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang, dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. Okay, so ang tinatanong niyo po is halimbawa nasampahan kayo, no, ng kasong small claims, tapos yung nagsampa is nakabase sa Manila at kayo naman po ay nasa Cebu, ano dapat yung gawin? Dun po muna tayo. Okay, ganito po yan, no? Kasi ang rule naman ho talaga sa sa small claims, no, is po pwede ang isampa kung saan po naka-address yung nagpapautang at kung saan naka-address yung pinautang. Okay, so pwedeng mamili doon kung sino po yung naghahabla. Well, definitely yan, syempre kung kagaya sa tanong nyo, kung sa Manila yan, o sa Manila niya ho isasampayan. Okay, ngayon, ang kailangan po natin kasing gawin, definitely yan, is tugunan, no, yung pong matatanggap po natin na na summon. Okay, so ganito po yan, no? Kasi may katanungan pa rin kayo, paano ko din malalaman kung nasampahan ba talaga ako ng kasong small claims? Okay, ganito po yan, no? Yung po kasing lahat ng pautangan, okay, lahat po ito ha, regardless po yan kung lending, financing, bangko, or sa usapin natin ngayon, syempre OLA, no? Kung talagang humagahabla ho sila, no, kailangan yan, mag-ipon po muna sila ng ebidensya, no? Hindi ho basta-basta yan na porque due date nyo ngayon, kinabukasan magsasampa sila ng small claims case sa small claims court. Malabo ho yun, hindi ho ganun yun, no? So kailangan ho yan, unang-unang gagawin ho nila is, no, kumbaga gawin po yung lahat ng pamamaraan po ng paniningil. Yung tama ho ha, yung tamang pamamaraan ha, yung bang offeran kayo ng mga mga payment options, no, kailangan po yun Tapos kahit papaano, kung tumatanggap sa policy nila ng ng partial payment, o tanggapan kayo ng partial payment, kasi ang utang, no, we fully understand na yan na obligasyon yan. Pero syempre may mga tao naman po talagang dumadaan sa agipitan. Okay, kaya ho syempre, although nasa kontrata po, no, na buwanan ho ang hulog, minsan may talaga sumasablay, di ba? So dapat yung kinakamusta man lang, no? Tinatanong ano ba nangyari. Hindi po pwede na yan na kagaya sinabi ko kanina, due date nyo kayo, bukas sasampahan na kagad ng small claims case. Hindi ho ganun. Malabo pa ho sa alketran mangyari yun. Kasi no, sabi nga ho ng korte, no, kailangan i-exhaust muna ho lahat ng pamamaraan ng paniningil. Kasi pag hindi ho nila ginawa yun, abay lahat na lang ho ng pautangan magsasampa ng kasong small claims. Wala na hong gagawin ng natin, ang korte natin yan. Puro small claims case na lang po ang atupagin yan. Paano pa ho ibang kaso? Kaya nga ho pinaigsi, no, yung procedure po, no, ng small claims case, kasi napakarami pong usaping utang, no, kaya ho yan pinaigsi. Now, ito yan. So for example po, nagawa na lahat yung pamamaraan ng wala pa rin ho nangyari. So ngayon magpapadala ho siyempre ng demand letter, kasi po yung demand letter po ang magpapatunay, no, na gumawa po ng hakbang itong pautangan na to na masingil ho kayo, saka sa pamamagitan po nga siyempre nung sa demand letter, no, kung ano man ho nakalagay sa demand letter, dapat tumalima tayo dun Okay, ngayon
kung hindi ho tayo makakatalima dun sa demand letter na pinadala, nga po pala ang demand letter po dapat yan legitimate ha, kasi may mga demand letter na pinapadala itong mga bugo katabusadong online lending apps, pananakot letter. Okay, lahat ng pananakot nandun, lahat ng batas nandun, hindi ho ganun. Ang demand letter po, from the name itself, they're demanding payment. Hindi ho siya demanda, nagdi-demand po siya ng payment. Nakasaad po dapat doon kung magkano yung utang, magkano yung interest, kailan inutang, no? Hanggang kailan mo pwedeng bayaran, mga ganun po, no? So dapat maliwanag yun doon. Now, kung hindi ho kayo nakatalima doon, now, po pwede na silang magsampa ng kasong small claims case sa small claims court. Hindi na ho nila kailangan pang dumaan ng barangay para po doon sa certificate to file action. Hindi po, pang individual po yun. Pagka po kasi let's say korporasyon, kumpanya o malalaking organisasyon, hindi na ho yan dumadaan sa barangay. So po pwede na po silang pumunta sa lower court. Okay, so pagpunta po nila sa lower court, bibigyan naman magtatanong sila doon, saan po ba po pwedeng isang patong kaso na to. So may fill outan po sila doon. Okay, yung statement of claims. So kailangan po sa statement of claims dapat yan detalyado. Magkano ba yung principal amount, magkano yung interest, no, at magkano yung penalty. Kasi po may nagtatanong, no, na kung magkano daw po ba yung yung halaga na ilalagay doon. Dapat ba yung halaga na may interest at penalty o yung principal lang? Okay, ito po yan, no. Basta po yung halagang ilalagay diyan is from 1 million pababa, meaning po any amount from 1 million hanggang 1 centavo po. Meron din ho nagtanong, pagka ba 10,000 pababa, magpakakapag-file pa ng small claims. Kung gusto ho, kung kung talagang gusto niya na mabawi yung kanyang pinuhunan, pwede ho yun, kahit sabihin yung 5 piso yan. Okay po. So ngayon, pagka nalaman nyo na yung inyong sisingilin is nasa 1 million pababa, no, yung nahiram. So statement of claims po, no, i-detalye nyo na ang principal for example is 5,000 pesos, ang interest is 2,000 pesos, ang penalty is 1,000 pesos. Yun po dapat. Okay, dapat yun, pagka inad mo lahat yun, hindi lalagpas yan dapat sa 1 million kasi ang bracket lang natin nasa 1 million pababa Okay, so ngayon pagka na-set nyo na ho yun yung sa statement of claims, no, ho yan, pakikita nyo yung ebidensya, tapos magbabayad ho kayo ng mga filing fee, docket fee, at kung ano-ano pa po yung mga kailangan bayaran po, no, sa pagsasampa ng small claims case, no. And then after doon, nabayaran na po, magpapadala po ngayon ng summon yan doon sa sa hinahabla. So let's say po Manila nga po yung naghabla, kayo po taga Cebu. Okay, yung pong mga tauhan po sa korte, let's say sabihin na lang natin sheriff, so dapat po yan ma-serve po sa inyo yung summon, kasama po yung kopya nung complaint, yung statement of claims. Okay, ngayon mostly yan mga nasa 5 to 10 days yan, then bibigyan kayo ng pagkakataon para yan masagot. Ngayon within 30 days po dapat ma-set, no, yung inyong hearing. Okay, ngayon syempre kung yan i-final sa Manila, dapat pumunta kayo sa Manila, pero itanong nyo ho muna doon sa nag-serve sa inyo kung meron silang available na tawag dito virtual. Kasi po syempre dahil nga nagdaan yung pandemic, no, ginagawa na rin ho ng paraan po ng korte po natin, ng Supreme Court po, na mas mapadali kung hindi talaga kakayanin pumunta, no, nung taga-probinsya, let's say taga-probinsya o taga-ibang bansa, no, para matugunan yung sinampang kasong small claims. Well, kung available po yung virtual, maaari naman yon. Pero hindi ho lahat kasi meron ho ako nabalitaan na may nangyaring ganyan, pero hindi siya pa-applicable sa lahat po. Okay, kung applicable siya, maganda, hindi na ho kayo pupunta dito. Kasi pag hindi nyo ho naatinan yan, well, mananalo po yung naghabla by default. Kasi yan, kung ini-final po yan sa Manila, no, so Manila po yung kasi kung ang address niya Manila, di syempre dito, mas sa akin pabor yun, dito ako isasampa.
So ikaw ngayon na hinahabla, pupunta ka ngayon sa Manila. Kahit ba sabihin mo nasa Cebu ka o kung saan lugar po kayo naka-address. Ganun po talaga. Kung ano yan, kung mas mainam kasi yan, kung magfa-file yung naghahabla dun sa lugar nyo, diba? Meron naman din hong ganun kasi may napasukan ho akong ganyan na pagka kami ho magsasampa dun po sa probinsya nung hinahabla po namin, no? Para ho kasi syempre mapag-usapan talaga. Kaya lang syempre itong pinag-uusapan natin is mga online lending eh. Okay, so kung saan po sila naka-opisina, doon po talaga yan. Kasi wala naman ng mga branches yan eh para i-assign nila na sige, hablan mo to diyan sa probinsya na yan. So definitely yan, doon po kung saan naganap po o saan naka-address yung pong lending, or in our case yung pong OLA. Okay, doon meron din pong nagtanong yan kung nasa ibang bansa daw po siya. Well, dapat po ma-serve sa inyo. Kasi definitely yan, isa-serve po yan doon sa address po ninyo. Ngayon, wala pa ho kasi ako na experience, no, na gano'n, na nasa ibang bansa. Pinakamainam po siguro kung magtanong po tayo sa abogado. Pero definitely yan, pwede naman hong tanungin nung magre-receive po nung summon or ng statement of claims, or bago receivin, nasabihin na nasa ibang bansa. So that's the time na na sasabihin na doon sa korte na wala dito yan, nasa ibang bansa yan. Pero ang ko dyan, ang sa akin po ang interpretasyon ko dyan, mananalo po sila by default kasi hindi ko kayo makaka-attend eh. Okay, syempre yun, ganun yun, nagsampa sila, gumawa sila ng na action nila, gumawa sila ng effort. So definitely sa kanila ho i-award ng court yun. Well, that's the bitter truth. Kaya nga ho ako, sabi ko nga sa inyo, lagi yan pag sa video, ako, obligasyon ho kasi yan eh. So kailangan ho nating tugunan yung ating pong responsibilidad. Now, kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, malabo pa ho sa alketran yan. Hindi ho makakapagsampa ng kasong small claims yan dahil po sila ang kauna-unahan na sumaway o kumbaga lumabag doon sa mga batas na nakahain po, no, sa larangan po ng pagpapautang. Kaya hindi ho magsasampa ng kaso yan. Pero yun, the Truth in Lending Act lang, o di po ba, may data privacy pa, may Consumer Act of the Philippines, yung ceiling on interest rate, tapos yung prohibition on unfair debt collection practice, napakarami po. So mababaligtad po yan. Hindi nga ho tutungtong sa korte yan eh. Pare, makita nyo, lika tayo, punta tayo sa korte, hindi ko tutungtong yan kasi alam nila humababaligtad. Takot ho sa korte, matatapang lang yan kasi nga ho sa telepono, sa SMS, tsaka sa email. No, ang sa akin lang suggestion ko, total napakinabangan nyo naman ho yung pera, bayaran nyo na lamang po, no? Pag-ipunan nyo siya, no? Tapos pagka nabuo nyo na po, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Wag ho kayong magpapasyal sa mga bugok na yan kasi wala akong pupuntahan. No, kayo lang din po ang mapeperwisyo. Biruin nyo, buwan-buwan kayo nagbabayad, o kung kayo lang kayo nagbabayad, hindi na kayo matatapos niyan. No, pag-ipunan nyo po, tsaka nyo siya bayaran ng buo, at itabi nyo yung inyong pinagbayaran para po may proof kayo ano't ano man ang mangyari. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.